Bulaklak. Kay ganda ng bulaklak. Ito na marahil ang pinaka-best gift na ating ibinibigay o natatanggap in every special occasions tulad ng birthday, wedding, graduation day, and anniversary. Dahil espesyal, huwag mo itong hayaan na malanta lang. You can preserve it and create one-of-a-kind keepsake for our loved ones. And who you gonna call? Marielette Junicio, isang flower preservation artist. Nag-workshop kami on how to make customized souvenirs. So from Luzon, Visayas, and Mindanao, nagko-conduct kami ng workshop on how to do it. And then, nag-pandemic, may knowledge naman na ako dun sa paggamit ng epoxy resin kasi nakapag-workshop na din ako. So, ni-research ko meron bang way para mas ma-preserve mga bulaklak. Nung naging successful, pinost ko siya. Tapos, sabi ko, ay gawan ko nga ng page. Tapos, marami nang nag-i-inquire. Kung ano lang yung merong source ka, yun lang talaga yung gagamitin mo. Isa din sa naging struggle ko is yung capital. Yung hawak mong pera, iniisip mo kung gagamitin mo ba sa pang-business o sa pang-araw-araw na gastusin. Dumami yung tao na nag-online kasi. So, pag online business ka, mas parang okay sa'yo kasi wala kang binabayaran na rent. Parang maghapon ka lang sa cellphone mo, makakakuha ka ng client. Yung transition sa ganitong pagninegosyo, parang mas okay siya. Una kong ginawa, yung sinasabi ko sunflower, eto siya. Mas nag-e-enjoy ako sa paggawa ng mga bridal bouquet. Kasi yung panahon ko, nung kinasal ako, syempre hindi ko pa alam yun eh. So iniisip ko, pag gumagawa ako, na kailangan mapasaya ko yung bride or yung couple. Ang iniisip ko na lang is, parang ako yung bride. Habang tinitingnan ko yung, yung art piece na yon, maaalala ko yung day na sinagot ko yung I do sa harap ng simbahan. The night na nanalo siya, nag-message ako sa IG niya. Congratulations, kinongratulate ko siya na nakaka-proud po. If you would like, I will preserve your Olympic bouquet. Naghintay ako ng mga 2 weeks tapos nag-follow up ako. Saan lang na napansin yung message ko. Sabi ko, sige ma'am, kung gusto nyo, pwede kong gawin kahit ilang petals lang. Tapos pinakita niya, nabuo pa. Sabi ko, ay sige ma'am, kaya ko yan. Tapos pinadala niya agad dito. Tapos, ayun, time to time, ina-update ko siya. Ang sarap sa feeling, para din ako nanalo na gold, sabi nga nila. Congratulate din ako kasi parang, history yun eh. Ako yung nakapag-preserve ng bouquet ng first Filipino gold medalist natin. Sa flower preservation kasi, dalawa lang naman yung kailangan mo na materials. Yung silica sand, ito yung material na gagamitin mo para ma-dry mo yung flower na para ma-retain yung shape niya at saka yung color niya. And then, para mo siya mapatagal na or encapsulate mo na siya is sa resin na. Ito yung epoxy resin na ginagamit ko, yung clear. So, magmumukha siyang parang naka-glass. Yung price ko, nag-i-start siya pagka full cast. Yung parang buong buo is 3,500. For embossed naman, it starts at 2,500. Yung letter keychain, tsaka yung name standee, yung per piece niya is 250 pesos. Tapos yun nga, yung necklace, 500 pesos po. Hindi ko inisip na i-stop. Kailangan kong kumita. And then, parang nag-enjoy na din naman ako. Hindi ko na siya inisip na palugi ba ako or kailangan ko na ba itong i-stop. Kailangan ko motivate yung sarili ko na ituloy yung nasimulan ko na. Baga, i-enjoy mo lang yung craft na ginagawa natin. Isipin mo lang na kaya mo din yung ginagawa ko. Nung panahon ko, din ako kasing galing ng iba. Kumbaga,
I take inspiration doon din sa mas nauna sa akin. Tinatry ko lang yung best ko na mapaganda yung item ko. Gawin yung inspiration yung mga taong nakakatulong sa inyo. Sa panahon ngayon, kailangan natin na magpursige na kumita. Kasi tayo lang din naman yung aasa sa sarili natin eh. Kumbaga, hindi mo pwedeng iasa sa iba yung mga kailangan mo. Trust mo lang yung sarili mo na kaya mo din. Nag-motivate sa akin ngayon yung husband ko. Kasi polymer clay artist. Sa linya niya, kilala din siya na sculptor. So, nung na-diagnose na na-stroke siya, tapos Mother's Day pa noon, so ang inspiration ko yung nangyari sa kanya. Tapos yung anak ko din, nag-aaral na din siya. So, kailangan kumilos ng naaayon sa pangailangan. Parang mas nai-inspire ako pag may nai-inspire sa akin. Pag nakita nila yung ginagawa ko, matutuwa din sila sa achievement ko na parang gusto din nilang gawin yun. May kasabihan, where flowers bloom, so does hope. Kaya kahit anong hamon ng buhay, kapit lang ka Pinoy. Gaya ni Marielette, hindi siya nawala ng pag-asa sa buhay, tiwala sa sarili at pagmamahal sa kanyang ginagawa. Isang tunay na inspirasyon para maging isang Asenso ka Pinoy.